Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral sa Imbing National High School at sa lahat ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas na nanonood sa video lesson na ito. Andito ako ngayon, ang inyong guro na si Ginang Ramilin C. Rabadan para magbigay sa inyo ng isang aralin sa Araling Panlipunan ika-10, ang Module 4 na ang pamagat, ang mga karapatang pantao at ang pagkamamamayan. Sa nakaraang aralin sa Module 3, ating napag-alaman na ang mga karapatang pantao ay naka-anchor pala sa UDHR. Ito ay ang Universal Declaration of Human Rights. Ang saligang batas ng Pilipinas ay nakabatay sa Universal Declaration of Human Rights. Ang lahat ng karapatan meron tayo ay nakasulat unang-una sa UDHR at bilang isang Pilipino, tayo ay may iba't ibang karapatan. At ngayon, ating tatalakayin ang mga karapatang ito at ang ating pagkamamamayan. Ang araling ito ay may isang most essential learning competency at ito ay ang nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. Ang most essential learning competency na ito ay may tatlong layunin. Una, para sa knowledge na ipapaliwanag ang wastong pagtugon sa mga karapatang pantao para sa kapakanan ng lahat. At para sa skills na kagagawa ng collage na nagpapakita ng pangangalaga ng karapatang pantao. Pangatlo, ang affective na pahalagahan ang mga karapatan ng bawat tao. Bago tayo tutuloy sa ating aralin ngayon, susubukan ko muna kung mayroon ba kayong mga idea sa ating tatalakayin ngayon. Magkakaroon tayo ng unang pagtataya. Ito ay ang tama o mali. Para sa activity na ito, suriin ang mga pangungusap kung ito ba ay tama o mali. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay tama at isulat ang letrang M kung ang pahayag ay mali. Handa ka na ba? Una, ayon kay M.S. Diokno ng taong 1977, maliban sa pagiging malaya, pinangalawak pa ng iba pang nakapaloob ng karapatang pantao ang perspektibo ng tao na maging aktibong mamamayan. Tama o mali? Tama! Ang sagot mo ay tama. Ikalawang bilang. Sa kasalukuyan, di nahaharap ang mamamayang Pilipino sa samut-saring suliranin at isyong panlipunan. Tama o mali? Magaling! Mali! Para sa pangatlo, ang mamamayan ay may iba't ibang antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao. Tama o mali? Tama! Pang-apat, inilahad sa Saligang Batas ng 1977 ng Pilipinas ang mahahalagang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural na nararapat na itaguyod ng pamahalaan para sa mamamayan nito. Tama o mali? Mahusay! Mali! Panglima, makikita sa People's Manual on Human Rights Education ng taong 2003 ang mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao. Tama o mali? Magaling! Mali! Pang-anim, ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao ng mamamayan ay hindi dapat nagwawakas o tumitigil sa pagtukoy lamang ng mga karapatang ito. Tama o mali? Magaling! Tama ang iyong sagot. Pang-pito, ang kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng mga karapatang pantao ng mamamayan ay mayroong 4 na antas.
Tama o mali? Magaling! Tama! Pangwalo, hindi kaakibat ng pagkamamamayan ang mga taglay nitong karapatang pantao. Tama o mali? Magaling! Mali! Pangsyam, hindi namang mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao, kundi ang aktual na pagkikiit at pagsasakatuparan ng mga karapatang ito ang nararapat na mangingibabaw. Tama o mali? Magaling! Mali! At para sa panghuli, ang hindi pag-iit ng mga karapatang pantao ay isang paraan ng pagkamit ng matiwasay na pamumuhay. Tama o mali? Napakahusay! Mali! Sa huling bahagi ng ating aralin, ating makikita kung ang ating bang mga sagot sa unang pagtataya ay tama lahat. Sa puntong ito, babalikan muna natin ang ating natalakay sa Module 3 na ang mga karapatang pantao. Magbibigay ako sa inyo ng isang larawan. Tingnan mabuti ang larawan. Bigyan ng interpretasyon ang larawang ito at sasagutin ninyo ang mga katanungan na aking ibibigay. Unang tanong, ano ang mga ginagawa ng tao sa larawan? Okay, makikita natin sa larawan ang mga tao na nagwewelga. Mababasa natin sa kanilang mga placard kung ano ba ang kanilang sinisigaw. Ano nga ba ang sinisigaw ng mga taong ito? Ang mga taong ito ay sumisigaw ng hustisya para sa lahat ng mga biktima ng paglabag ng mga karapatang pantao. Pangalawang tanong, bakit kailangan nilang gawin ang mga ito? Bakit nga ba mga mag-aaral? Bakit mayroong mga pagwewelga na nagaganap sa ating lipunan? Ano nga ba ang kanilang mga dahilan? Okay, unang-una, ang dahilan ng mga taong ito ay para mapakinggan ang kanilang mga boses at mapaabot sa nanunungkulan sa ating pamahalaan. Kung ikaw bilang isang tao ay nakaranas ng injustice sa lipunang iyong kinabibilangan, gagawin mo rin ba ang iyong nakita sa larawan? Ikaw din ba ay magwewelga? Paano mo ba ipapaabot ang iyong mga hinaing sa ating mga leaders? Bakit nga ba ipinaglalaban ng mga taong ito ang kanilang karapatan? Sa puntong ito, tuklasin natin ang mga tungkulin ng pamahalaan sa pagsulong sa mga karapatan ng mga mamamayan. Kaakibat ng pagkamamamayan ang mga taglay nitong karapatang pantao. Saan nga ba nakasulat ang ating mga karapatan? Ito ay nakalahad sa Saligang Batas ng taong 1987 ng Pilipinas, ang mahahalagang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural na nararapat na itaguyod ng pamahalaan para sa mamamayan nito. Ang katipunan ng mga karapatang ito ay nagsisilbing pundasyon ng Estado sa paggawa ng mga batas at polisiya upang palakasin at mapangalagaan ang pagkamamamayan ng mga Pilipino. Ang tanong, ano nga ba ang tungkulin ng pamahalaan sa pagsulong ng mga karapatan ng mamamayan? Sa pagkilala ng pamahalaan ng mga karapatang pantao ng mamamayan, naging tungkulin ito na ipakaloob ang paggalang sa bawat individual. Proteksyonan tayo laban sa pang-aabuso ng mga karapatang ito at sa pagsagawa ng mga positibong aksyon upang lubos na matamasa ng mamamayan ang ginhawang dulot ng mga karapatang pantaong ito. Ngayon, susuriin natin ang iba't ibang antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao. At ipapahayag ko sa inyo ang mga antas na ito.
Ang mga antas na ito ay nakabatay sa Facilitator's Manual on Human Rights Education taong 2003. Para sa unang antas, makikita ninyo na ang unang antas ay ang pagpapaubaya at pagkakaila. Ang antas na ito ay nangangahulugan na walang pasubaling pagpapaubaya sa mga paglabag ng karapatang pantao. Ikalawang antas, ang kawalan ng pagkilos at interes. Ang antas na ito ay nangangahulugan na may limitadong kaalaman tungkol sa mga karapatang pantao, ngunit may pagtanggi o kawalan ng interes na igiit ang mga karapatang ito dahil sa takot, panganib o kakulangan sa pag-unawa ng mga kondisyong panlipunan, ekonomiko at politikal ng bansa. Pangatlong antas, limitadong pagkukusa. Ano ba ang ibig sabihin ng antas na ito? Ito ay kakikitaan ng pagtaguyod ng karapatang pangtao. Paghanap ng solusyong gamit ang karaniwang pamamaraan tulad ng paglalahad ng reklamo. At ang panghuling antas, ito ay ang militants, pagsasarili at pagkukusa. Ano ba ang ibig sabihin ng antas na ito? Ito ay nangangahulugan na may kamalayan, aktibo at malayang pagtatanggol sa mga karapatang pantao sa pamamagitan ng matatag at sama-samang pagsisikap. So inyong narinig at nakita ang apat na antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng mga karapatang pantao. Ngayon, tatanungin ko ikaw, bilang isang tao na alam mo ang iyong mga karapatan, kontento ka lang ba na natukoy mo ang mga karapatan meron ka? Bilang isang tao na may karapatan, ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao ng mamamayan ay hindi dapat nagwawakas o tumitigil sa pagtukoy lamang ng mga karapatang ito. Tungkulin din ng mga mamamayan na isalang-alang at isakatuparan ang mga ito upang maging aktibo ang mamamayan at matutong makisa at makisama sa mga nangyayari sa kanilang lipunan. Ayon kay MS Diokno taong 1977, maliban sa pagiging malaya, pinalalawak pa ng iba pang nakapaloob ng karapatang pantao ang perspektiba ng tao upang maging aktibong mamamayan. Hindi lamang mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao, kundi ang aktwal na pag-iit at pagsasakatuparan ng mga karapatang ito ang nararapat na mangingibabaw. Ito ang tunay na pagpapakita ng pakikilahok ng tao bilang mamamayan ng isang bansa. Bilang mga aktibong mamamayan, mulat sa mga nangyayari sa kanilang paligid, tungkulin nating tugunan ang mga ito sa kapakanan ng lahat. At ang pag-iit ng mga karapatang pantao ay isang paraan nito. Ngayon, pakikinggan natin ang isang awitin na isinulat at kinanta ng Bandang Asin. Ito ay ang Batingaw. Pero bago ko ipapapanood at ipaparinig sa inyo ang nasabing awitin, ako ay magbibigay muna ng mga katanungan. Una, ano ang mensaheng nais iparating ng awit? Pangalawa, bakit dapat igalang ang karapatang pantao? Tawag ng batingaw, hayunan, ipaalam. Sa mundo ay isigaw, karapatang pantao ay igalang. Ano man dahilan
Ibigay ko isipan, tao'y pahalagahan, karapatan, likas, panindigan. Ang karapatan, pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Bayan na pinagpala, bayan na may kalinga, kinabukasan alay sa mga bata. Tawag ng paginaw, hayo na ipaalam, sa mundo ay sigaw, karapatan, pantao, ipaglaban. Ang karapatan, pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Natapos inyong pakinggan ang nasabing awitin. Ngayon, sasagutan natin ang mga tanong na naibigay. Para sa unang tanong, ano ang mensaheng ibinigay ng awitin? Ano nga ba? Ang nasabing awitin ay nagpapahayag ng mensahe ng pagkakaroon ng karapatan ng mga tao sa iba't ibang lipunang kanilang kinabibilangan, na ang karapatan na meron ka ay pagsigawan mo sa buong mundo. Sabi pa sa awitin na ang karapatang pantao ay di lamang sa diwa kundi sa puso man. Ikaw ay dapat manindigan sa katarungan para sa kapayapaan at kalayaan. Pangalawang tanong, bakit ba dapat igalang ang karapatang pantao base sa awiting iyong napakinggan? Of course, kailangan nating igalang ang karapatan ng isa't isa upang magkaroon ng kapayapaan at kalayaan ang ating lipunan. So bilang isang tao, bilang isang mag-aaral, bilang isang mamamayan, kailangan natin na igalang ang karapatan ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong panunood at sa pakikinig sa ating video lesson na ito. Naway kayo merong natutunan at naisapuso ang bawat mensahe ng aralin ito. Para sa ating activity at para sa inyong written works at performance task, ibibigay ko sa inyo ang mga ito. Isulat sa activity sheet na ibinigay sa inyo ang mga sagot sa mga activity ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa huli nating pagkikita para sa aralin sa Module 5.
Para inyong makita muli ang video lesson sa Module 1, 2, and 3, ito ay ilalagay ko sa description box ang link ng mga ito. Paalam!